Alright, it's another video na naman tayo today, and syempre again, gagawa ulit tayo ng tutorial video regarding sa tinatawag natin na biting point. Kasi maraming nagtatanong, lalong-lalo na yung mga new car owner or yung mga bago-bago pa lamang magmaneho ng manual, kung okay lang ba daw at hindi ba daw nakakasira ng clutch kung biting point lang ang gagamitin without gas. Meaning, clutch control lang, hindi nilalagyan ng acceleration. So, well mga kaibigan, hindi po siya nakakasira. Ang kagandahan nga po niyan ay mas nakakatipid po kayo sa gas, sa fuel, kapag hindi ho kayo laging gumagamit ng accelerator pedal or gas pedal. Kasi ang biting point, ang nagpapatakbo lang sa kanya, yung kumbaga naka-idle lang siya. Yung kanyang minor lang yung nagpapatakbo sa kanya. Kaya ang biting point guys ay napakagandang gamitin yan. Lalong-lalo na sa matraffic, matao, or nagpapark kayo sa mga likuan. Yung mga sitwasyon mga kaibigan na kailangan mo lang talagang mag-crawling. No? Kailangan slow moving. Doon ginagamit ang biting point. Kaya kung kayo ay naandun sa mga sitwasyon na kailangan lang gumagapang or kailangan lang talaga ng sobrang bagal, dapat ho, biting point ang inyong gagamitin. Clutch control, ika nga. At dyan ho, mangyayari yung hindi na po kayo maggagas. So, nakakatipid na kayo sa fuel. At the same time, kontrolado nyo po ang galaw nyo. So, ang biting point po mga kaibigan, ginagawa po yan sa pamamagitan ng pagtaas ng paa nyo, ng kaliwang paa nyo ng clutch ng gradual. Pag na-reach nyo yung tinatawag na biting point, that's the time na hindi kayo maggagas, kukontrolin nyo ang paa nyo sa clutch pedal. So, ang disadvantage lang sa clutch control or sa biting point, lalong-lalo na kung medyo bago lang kayo, may tendency na mamatay yung makina kasi pag hindi po natin na-control yung paa natin sa clutch pedal, namamatay po yung makina. Kaya ipapakita ko sa inyo mga kaibigan kung paano ginagawa yung biting point para na sa ganon, kung nandun kayo sa heavy traffic or nagpa-parking kayo pa atras or pa forward o lumiliko kayo, nandun kayo sa mga sitwasyon na kailangan yung mabagal lamang. So, alam niyo po gawin ang clutch control or biting point. Actually, maraming nahihirapan dito, lalo yung mga bago-bago pa lamang nag-aaral mag-drive. Kasi minsan hindi nila nakokontrol, minsan nanginginig pa yung paa. So, minsan naman hindi alam kung saan hinahanap or kung paano hanapin ang biting point. So, this time guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ginagawa ang biting point. So, tatabi lang tayo sa gilid guys para may pakita ko sa inyo. Yan. So, this time ganito po ginagawa yung biting point. So, panoorin yung mabuti para sa ganon, pwede nyo i-apply ito. Alright. So, ready! Ang biting point guys, ganito ginagawa. Yan. Kung halimbawa, nandun po kayo sa mga mababagal na galawan, traffic, parking. So, ganito po ginagawa yung biting point. So, stop muna natin para mas detalyado. So, ganito po siya ginagawa. So, ang biting point, ginagamit yan first gear. Hindi pwedeng second gear, hindi pwedeng third gear. Laging first gear. So, nilagay ko na sa first gear guys. Tapos, ang gagawin ko ngayon, bibitawan ko yung paa sa brake pedal. Kailangan hindi po kayo nakapreno kasi mamamatay yung makina. So pag bitaw nyo ng brake pedal, ang gagawin nyo sa clutch pedal, itataas nyo ng gradual, dahan-dahan. Then ang babantayan yung paggalaw ng sasakyan. Pag gumalaw yung sasakyan, habang tinataas nyo yung clutch, ayan, katulad nito, gumalaw na yung kotse natin. So i-hold nyo yung paa nyo sa clutch, katulad ng ginagawa ko, naka-hold. Ayan, hindi ko siya binibitawan guys. Pero hindi rin ako naglalagay ng gas. Naka-hold lang siya, yung paa ko sa clutch pedal, kung saan siya gumalaw. Yung kotse, yung sasakyan. So, ganyan po ginagawa ang biting point. Kinokontrol natin. So, pagka press ko ulit yung clutch natin, ayan, i-press ko ulit pababa. Nawawala po yung biting point. The same time, patigil po yung nangyayari kahit hindi tayo pumipreno.
Pag tinaas ko ulit yung paa ko sa clutch, hanggang biting point, pag gumalaw yung kotse, i-hold ko ulit siya. Ayan, tumatakbo ulit siya. So, kung mapapansin nyo, ang galaw natin ay sobrang gapang po talaga. Which is, ang gantong mga galaw ay ginagamit lang sa matraffic, pag magpa-park, sa mga sitwasyon na kailangan lang talaga mabagal, pagliliko. So, ganun po ginagawa ang clutch control or clutch biting point. So, hopefully, nakatulong po sa inyo ang video na to mga kaibigan. And syempre guys, no, sa mga takot, may mga fear, may mga kaba sa pagdadrive, walang self-confidence sa pagdadrive, or sa mga nag-aaral pa lamang. So guys, yung book na sinasabi ko sa inyo, yung ginawa kong book, ay maaari pong makatulong sa inyo. So kung gusto nyo pong mag-avail, available pa po. At ang kagandahan po dito, naka-promo po tayo. At sa mga mag-avail ng libro na ginawa ko, magkakaroon po kayo ng chance na maturuan ko kayo ng actual driving, no? Magkakaroon kayo ng free driving lesson, actual driving. Kasi pag bumili kayo ng libro ko, so yun na po yung pinakang ticket nyo, yung pinakang entry raffle ticket nyo pag nag-avail kayo ng libro ko. So yun lang mga kaibigan. Then maraming salamat, and pwede kayo mag-comment para magawa natin ng video. That's it.